Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag Fertilizer and Pesticides Authority, nagpaalala kaugnay sa tamang pagre-repack ng pesticides. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Sana sinsinante agirepak kadigiti pesticidio boben kadigiti stakeholders. Dito itin pagamo ni Fertilizer and Pesticides Authority Region 1 OIC Supervising Agriculturist Melesio Choschos. Ito sa pang agrikultura program. Kuna na masabol ang nakalisensya digiti pasilidad no agirepak kadigiti pesticidio ken natalged a pagidulinan tapno saan ang makadadail iti aglawlaw. Malaksit iti retoy saan laing a repacking ti sakop ti FPA ngem agraman pa iti importation a kakoordinarda ti Bureau of Customs Distribution, Manufacturing, wenno formulation, transport, paraglako ken paragusar ti pesticidio. Karaman paya kitain ti ahensya dagiti mosusara chemical para iti piggery ken poultry tapno may kat tinabangsit nga angot manipod kadagitoy. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Higit 700,000 piso na halaga ng tanim na marijuana sinira sa isinagawang eradication operation sa La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Dumanon iti 720,000 pesos. Ti balor dagiti mula marijuana iti dinadaal dagiti otoridad iti naisayangkat nga eradication operation sa Jay Sitio Bayo, Barangay Sasaba, Santol, La Union, Idicalman, Oktubre 7. Nabalegi iti naisayangkat nga operasyon babayan tinagtipon na puwersa ti Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, Regional Special Enforcement Team, PDEA Seaport Interdiction Unit, La Union Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit, First La Union Provincial Mobile Force Company, ken Santol Police Station. Sigon kini PDEA Region 1 Regional Director Joel Plaza, 3,000 na magasota a pedaso ti fully grown marijuana plants, ti pinarot ken dinadaal dagiti otoridad, manipod iti dua plantation sites sa nga dani ti Dago Pakalawa, ti daga at 3 gasot 50 metriko kwadrado, idi agarop alas 11 ti bigat, idi Kalman. Dagos anapuran iti mismo lugar dagiti naparot ken nadadala mula ti marijuana, kalpasan iti operasyon. Mangisayangkat dagiti operatiba kadagiti investigasyon tapno matakwatan ti dumapay a lugar pagmulmulaan ti marijuana ken tapno matiliw dagiti individual a responsable iti krimen. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Congresswoman Maria Fe Abunda at ilan pang provincial candidates sa Eastern Samar naghain ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Nagsalawadan niya Certificate of Candidacy hi Congresswoman Maria Fe Abunda para re-eleksyon kay katulong nga termino como representante hiton Lone District at Eastern Samar han Sabado Oktubre 5 hay larumhan partido lakas CMD. Yan ginupdan niya nag-uusaan nga bugto hi King of Talk Mr. Boy Abunda. Hapakikimang raw ha local media ginpatapod ni Boy Abunda aniya hulos nga suporta kandidatura hiton niya bugto. Samtang kakulup nga adlaw Oktubre 7 nagsalawadan niya COC hi Arnold Glino Azura Independent pagka-congressman ug incumbent kinapundan Mayor Rafael Acebillas, pagka-gobernador ay larumhan partido Alliance for Barangay Concerns ABC. Nauna na nga nagsalawad hin COC para re-eleksyon incumbent Governor Ben Ivardoni ug Vice Governor Maricar Sison Gutisan upod an 8 nga mga kandidato pagka-board member han 1st ug 2nd district han probinsya. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan na ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Philippine Statistics Authority sa Southern Leyte naghanda ng iba't ibang mga aktibidad bilang pagdiriwang ng National Statistics Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Al John Malot. Nakahanay na ang nagkadayang mga kalihukan sa Philippine Statistics Authority kun PSA Southern Leyte sa pagduyog sa ika-35 nga National Statistics Month nining buwan sa Oktubre. Nasayran nga lakip sa ipahigayon ng infographics training sa epektibong pagpresentar sa mga datos alang sa mga kawani sa lokal nga panggamhanan o ang statistical quiz bee nga magsukod sa kahibawok mahitungod sa statistics sa mga tinunan sa high school. Dugang pa, ilusad usab sa PSA Southern Leyte ang on-the-spot poster making contest alang sa mga tinunan sa high school. Diin sentro ang pagpakita sa kamahinungdanon sa statistics sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gipirmahan niya itong tuig 1990. Ang Presidential Proclamation No. 647 nagtagana sa buwan sa Oktubre matag tuig isip National Statistics Month nga tinguha ang pagpalambo sa kahibawog pagdaig sa importansya sa statistika sa nasod. Ang ayang masayran nga sa ulogon sa PSA Southern Leyte ang National Statistics Month sa pakigdambayayong sa Provincial Statistics Committee kun PSC Southern Leyte Chapter din alang sa karon nga tuig adunay temang Advancing Data and Statistics Through Digital Transformation, a Road to an Empowered Nation. Gikan sa Sogod Southern Leyte, Alzon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao mula sa Cagayan de Oro, City Health Office ng Cagayan de Oro City, nakilahok sa Bakuna Eskwela Campaign. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Miduyog ang dakbayan sa Cagayan de Oro pinagi sa City Health Office sa paglusad sa kampanya Batok Human Papillomavirus or HPV, tipdas, sorbilla, tetanos o diphtheria sa mga kabataan ilabi na sa pampublikong tungaan kagahapong adlaw, Oktubre 7, atol sa gipahigayong kick-off ceremony sa Bakuna Eskwela nga gipahigayon sa Bulwa Central Elementary School. Kini alayon usab sa simultaneous nationwide kick-off ceremony diin mismo si City Health Officer Dr. Rachel Dilla kauban si DOH-10 Regional Director Dr. Sulpicio Henry Ligaspi. Ingon man ang makadaguan sa DepEd Division sa Cagayan de Oro City sa pagpangulo ni Schools Division Superintendent Troy Angelo Gazo o ang mga opisyal sa barangay sa Bulwa. Subay niini nanawagan karon si Dr. Dilla sa mga ginikanan nga suportahan ang vaccination. Diin miduyog usab ang mga representante sa World Health Organization. Target sa maong Bakuna Eskwela campaign sa DOH o sa City Health Office nga ang mga kabataan nga grade 1 hangtod grade 7 ang mabakunahan sa measles rubella, ingon man ang grade 4 nga mga kabataan nga mababae nga mabakunahan sa HPV. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas sa Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga nakinabang sa libreng chest x-ray na bahagi ng Zamboanga Hermosa Festival sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Isip parte sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival, ang kagamhanang lokal sa lungsod sa Zamboanga adunay libreng chest x-ray para sa mga empleyado sulod sa duha ka adlaw. Magsugod kini og alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon nga gipanguluhan sa City Health Office o CHO, Department of Health o DOH o sa Philippine Business for Social Progress o PBSP. Kini gianunsyo dungan sa nahitabong flag raising ceremony kagahapon sa City Hall ug kini nga pagpaningkamot ilalom sa liderato ni Zamboanga City Mayor John Dalipe nga nagtumo nga mas mapalikon ang tuberculosis o TB control program.
Ang sakit nga TB nagpabilin nga usa ka global health issue. Maong pinaagi ani nga programa nga maka-avail sa libre nga diagnostic test ang mga empleyado. Nakasugod na usab sila sa unang lakang aron mapugnan ang pagkalat sa mismong sakit. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, United Iligan Party na nasa ilalim ng liderato ni Congressman Celso Rehencia. Nagtipon kaugnay ng kanilang COC filing para sa darating na halalan ng 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nagtapok karong bag-o lang ang mga sakop sa United Iligan Party o UIP ubos sa liderato ni Congressman Celso Rehencia sa banquet hall sa Cheradel Suites, Villaverde, Iligan City. Kauban ni Kongresista Rehencia ang iyang mga sakop sa partido sa halalan 2025 o ang national and local election sa umaabot ng ikanapulog duha sa bulan sa Mayo sunod tuig. Ubos sa United Iligan Party, opisyal nga gianunsyo ni Congressman Rehencia ang iyang pagsumiter na usab sa Certificate of Candidacy isip Congressman para sa Lone District of Iligan. Karong adlaw na mausad ang last day sa filing of COC. Uban ni retired Colonel ni Roy G. Ga isip mayor ug ang iladong negosyante nga si Ernest Oliver Wickwik Uy isip vice mayor. Sa mensahe ni Congressman Rehencia, iyang namatikdan ang tinguha sa partido nga mahatagan og dekalidad nga serbisyong publiko sa tanang sektor sa dakbayan. Iyang gipasiugda ang usa ka komprehensibo og determinado nga mga miyembro sa ilang partido nga nagkainusa sa pagkabot sa usa ka moderno og progresibong iligan. Samtang ang matag miyembro sa ilang partido mipaambit og mensahe gikan sa mga kandidato pagkakonsehal, vice mayor ug mayor. Natapos ang nasamit nga pagtilipon sang grupo sa iyang panawagan sa tanan nga iliganon. Uban ta para sa Bagong Iligan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.